Carmina's POV. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Pinilit kong kumawala sa pagkakayapos niya sa akin. Pero talagang mas malakas ito sa akin. Paano nandito din siya sa bar? Bakit bigla na lang siyang lumapit sa akin? Simula noong pagkatapos ng birthday party niya, hindi ko na ulit ito nakitang muli. Huling balita ko pa nga ay lumabas ito ng bansa. Hindi lang din ako sigurado dahil talagang iniwasan ko na din ang makibalita tungkol sa kanya. Ayaw ko kasing i-entertain kung ano man ang muusbong na damdamin ko para sa kanya. Hindi talaga pwede. Sabi ko na nga ba ikaw yan. Narinig kong bulong sa akin. Talagang itinipat pa niya ang bibig niya sa punong tenga ko. Kaya naman, ramdam kong init ng hininga nito. At parang libo-libong boltahin ng kuryente na biglang tumulay sa buo kong pagkatao. Peter, anong ginagawa mo dito? Hindi ko maiwasang sambit at pilit pa rin ako makawala sa mahigpit niyang pagkakakapit sa akin. Patuloy lang ang mga kaibigan ko sa pagsayaw at mukhang hindi nila napapansin ang struggle ko mula sa bisig ni Peter. Of course, sinusundan kita. Dance with me, babe. Sabi mo sa akin ng birthday party ko, hindi ka marunong sumayaw. Parang gusto ko na tuloy magtampo sa'yo. Nakangiti nitong bulong sabay galaw ng kanyang palad sa may tiyan ko. Kaagad na nalaki ang mga mata ko sa ginawa niyang iyon at pilit na kumakawala sa kanya. Patuloy naman sa kanilang pag-indak ang mga kasama ko. Hindi pa rin nila napansin ang presensya ni Peter. Pwede ba? Umalis ka nga dito. Kasama ko mga friends ko at ayaw kitang makasayaw. Angal ko dito at inipon kong buo kong lakas para makawala. Mabuti na lang at napagtagumpayan ko ang bagay na yon. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag. Baka ano pang iisipin ng mga taong makakilala kay Peter. May girlfriend na ito at hindi pwedeng basta na lang niya akong yapusin. Can I talk to you? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang pagkunot ng noo ko dahil doon. For what? Tanong ko. Akmang sasagot ito nang biglang may humawak sa kamay ko. Si Jairo. Peter Jordan? Tanong nito. Bigla ko napansin ang pagseryoso ng mukha ni Peter sabay titig sa kamay ni Jairo na nakahawak sa kamay ko. Yeah, nice to meet you guys. In-approach ko lang si Carmina. Hindi ko akalain na nandito din pala siya sa lugar na to. Sagot nito at mabilis na naglakad paalis. Hindi ko naman mapigilan na sundan ito ng tingin. Wow, si Peter ba yon? Grabe ang pogi niya pala sa malapitan. Narinig ko din komento ni Abril. Huminto na ito sa pagsasayaw nang napansin niya din ang presensya ni Peter. Nag-hi lang siya sa akin. Alam mo na, best friend siya ng uncle ko at kilala niya din ako kahit papano. Nakangiti kong sagot. Tinitigan muna ako ng dalawa bago sabay na tumango. Sige na, balik na muna ako sa table natin. Nakakangalay din pala ang sumayaw. Pilit ang ngiting bigas ko at naglakad na pabalik ng table. Naabutan ko si Marco na hawak niya pa rin ang kanyang cellphone. Mukhang kausap pa rin itong kanyang girlfriend. Ginitaan lang ako nito nang napansin itong pagdating ko at muling ibinalik ang kanyang buong atensyon sa kanyang hawak na cellphone. Hinayaan ko na lang siya at muling nilibot ang tingin sa paligid. Muling bumalik sa kanilang pagsasayaw ang mga kaibigan ko. Mahilig pala talaga silang mag-disco. Kaya palang gagaling nilang umindak eh. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga nang muli kong maalala si Peter. Anong ginagawa niya dito sa bar? Totoo bang sinabi niya sa akin kanina na sinusundan niya ako? Pilit kong hinahagilap ang presensya ni Peter. Hindi ko talaga akalain na mangangahas itong yakapin ako kanina. Grabe, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang init ng kanyang katawan. Wala sa sariling nainom ko tuloy ang alak na nasa harapan ko. Bakit bang sarap din sa ilong ng amoy niya? Lalaking lalaki si Peter at sa tindig pa lang nito, siguradong maraming mga babae ang nahuhumaling dito. Kung wala lang itong girlfriend, baka pinatulan ko na to eh. Kaya lang hindi pwede. Ayaw ko makasira ng relasyon ng ibang tao. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang biglang magsalita si Marco. Nagpaalam lang ito sa akin na magsi-CR lang daw siya. Kaagad naman akong pumayag. Sure, ako nang bahala sa table natin. Sige lang. Sagot ko pa sa kanya sabay ngiti. Nginitian din muna ako nito bago mabilis na tumalikod. Kaagad ko naman tinawag ang waiter para umorder ng panibagong inumin. Tsak na maghahanap ng alak ang mga kasama ko pagkatapos nilang sumiyaw.
Nag-order ako ng panibagong set ng inumin, pati na din ang pulutan. 1 oras pa siguro't mauna na akong umuwi sa kanila. So may mga kasama ka pala? Sino sa kanilang manliligaw mo? Napaigtad pa ako na may biglang magsalita sa likuran ko. Mabilis akong napalingon at muling tumambad sa paningin ko si Peter. May hawak itong kupita na naglalaman ng alak at seryoso na katitig sa akin. Ano ka ba? Ang hilig mo namang manggulat. Bakit ba bigla ka nalang sumusulpot dyan? Inis kong wika sa kanya. Masyado ka lang sigurong abala sa mga kasama mo, kaya hindi mo ako napapansin. Sagot nito sabay tungga sa hawak niyang kupita na may lamang alak. Wala sa sariling napatitig ako dito at mukhang marami na itong nainom na alak base na din sa kanyang itsura. Namumungay na kasi ang kanyang mga mata at pulang-pula na din ang kanyang muka. May mga kasama ka ba? Lasing ka na yata eh. Umuwi ka na kaya? Inis kong wika sa kanya. Natawa ito't matima kong tinitigan. Nag-aalala ka ba sa akin? Tanong nito. Teka, lasing ba talagang Peter na to? Bakit parang bangag kung makipag-usap? Uuwi lang ako kapag sasama ka sa akin. You know, hindi mapapanatag ang loob ko hanggat nandito ka pa. Hindi bagay sa'yong tumambay sa mga ganitong lugar. Bakit ka pinayagan ng mga parents mo? Muling wika nito, tinasan ko lang ito ng kilay bago sumagot. Malaki ang tiwala sa akin ng mga parents ko. Alam nilang lahat na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Naiinis kong sagot sa kanya. Narinig ko pang mahina nitong pagtawa bago ko naramdaman ang biglang pag-akbay nito sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang ginawa, kaya wala sa sariling napatitig ako dito. Alam mo ba na matagal na kitang pinapangarap? Bakit ba napakahirap mong abutin? Dahil ba apo ka ng isa sa pinakamayamang tao ng bansa? Dahil ba pamangkin ka ng best friend ko? Mahinang wika nito sa akin. Sakto lang na marinig ng dalawa kong tenga ang katagang binigkas niya. Kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Lalo na nang mapansin kong kakaibang titig nito sa akin. Lalo ako nakaramdam ng pagkaasiwa dahil sa sinabi niya ngayon lang. Bakit kaya ganito ang Peter na ito ngayon? Bakit habang tumatagal, lalo itong nagiging weird sa paningin ko? Naku, baka mamaya marinig ka ng girlfriend mo. Baka pagbintangan na naman ako ng babaeng yun. Sagot ko sa kanya at umayos ng upo. Pasimple ko pang hinawakan ng kamay nito para sana tanggalin ang kanyang braso na nakaakbay sa akin. Kaya lang hindi ko napaghandaan ng ginawa niya. Pinagsalikop niya ang palad namin at pinisil-pisil pa yun. Lalo tuloy lumakas ang kabog ng dibdib ko. Kung kanina, wagas ito makayapos sa akin ngayon naman. Para itong boyfriend ko na sa kanyang ginagawa. Aba, mukhang lumuwag na yata ang tornilyo sa utak nito. Kung ano-ano nang naiisip na gawin. Ako pa talagang gusto niyang pagdiskitahan. No worries, hiwalay na kami. May iba na ako napupusuan kaya hiniwalayan ko na siya. Sagot nito sa akin kaya naman hindi ko maiwasang mapaismid. Eh di wow, congratulations. Grabe ka, ang bilis mo talagang magsawa sa mga babae. Sagot ko sa kanya't pasimpleng umusog palayo dito para makawala mula sa pagkakaakbay niya. Hinila ko na din ang kamay ko na wala yatang balak na bitawan yun. Shit, bakit nakakapasong init ng palad niya? Mabuti na lang at napagtagumpayan ko ang nais ko. Tuluyan ako nakawala sa kanya. Sinabi ko naman kasi, ayaw ko magdidikit-dikit sa playboy na to. Hindi ko talaga hayaan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Ang sama naman pala ng reputasyon ko pagdating sa'yo. Hindi ko naman siguro kasalanan kung hinahabol ako ng mga kababaihan. Pinilit ko naman silang iwasan paminsan-minsan pero sila talaga yung kusang lumalapit sa akin eh. Narinig ko pa ang sagot nito. Hindi ko alam kung nagyayabang ba ito or hindi sa kanyang sinabi. Pero natitigan kong mukha nito'y kita ko kung gaano ito kaseryoso. Eh di wow, ikaw nang gwapo. Ikaw nang pinagkakaguluhan ng lahat? Naiinis ko namang sagot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla itong tumawa. Umusog ulit papunta sa akin na parang gusto talaga niyang idikit ang katawan niya sa katawan ko. Muli tuloy ako nakaramdam ng pagkaasiwa. Gustuhin ko man na umusog palayo sa kanya pero dead end. Wala nang space. Heist, ano bang gustong patunayan ng Peter na to? Inaakit niya ba ako? Ano ba? Bakit ka ba usog ng usog papunta sa akin? Lumayo ka nga sa akin. Gusto mo bang pitpitin yung katawan? Nandidilat kong saway sa kanya. Pisti talaga. Supposed to be nag-e-enjoy ako ngayon eh. First time ko nga pumasok sa ganitong lugar pero mukhang
Kukonsumihin pa ako nitong si Peter. Ano bang nangyayari sa taong ito? Bakit? Wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa ko ah. Bakit bang sungit mo palagi pagdating sa akin? Sagot naman ito. Ano ba Peter? Tigilan mo nga ako. Wala nga ako sa mood para makipagbiruan sa'yo. Sino bang kasama mo? Umalis ka na dito dahil baka makita ka pa ng mga friends ko. Sagot ko naman sa kanya, hindi naman ito nakaimik. Napansin ko pa na inalog-alog nito ang ilang mga bote ng alak na nasa mesa at napansin itong may laman yun, isinali niya yun sa sarili niyang baso. Naiiling na lang akong pinagmamasdan to. Don't worry, wala akong kasama ngayon. Wala akong matawagan na pwedeng sumama sa mga kaibigan ko. Dahil lahat sila may mga asa-asawa na. Ako na lang yata ito na pag-iiwanan ng panahon. Seryoso nitong sagot. Ramdam ko lungkot sa boses niya kaya naman muli ako napatitig dito. Sakto naman na inisang lagok na naman niya ang alak na nasa baso niya. Talaga bang gusto maglasing ng Peter na to? Wala pa siyang kasama pero ang lakas ng loob niyang uminom na alak. Wala ka palang kasama tapos maglalasing ka? May kasama ka bang driver? Muli kong tanong sa kanya. Kaagad naman itong umiling. Hindi mo naman siguro ako hahayaan kung sakaling malasing ako, di ba? Medyo marami na din akong nainom na alak at hindi na ako pwedeng mag-drive. Kaya nga nilapitan kita dahil ikaw na lang pag-asa ko na makauwi ng matiwasay ngayon. Hindi ko na kaya mag-drive, sagot nito at muling tinungga ang laman ng bote. Hindi na ito nag-abala pang isalin man lang sa kanyang kupita ang alak. Ano bang problema ng Peter na to? Bakit parang ang laki ng problema niya? Huwag niyang sabihin na bibigyan niya pa ako ng responsibilidad ngayong gabi. Naku naman! Bahala ka dyan. Sige lang, magpakalunod ka sa alak. Hindi kita responsibilidad, kaya huwag mong asahan na tutulungan kita kapag hindi ka na makatayo dyan, sa kinauupuan mo sa sobrang kalasingan. Inis kong sagot sa kanya, hindi naman na ito nagsalita pa, bagkos ibinaling ang tingin sa mga sumasayaw. Ilang saglit lang naman ay napansin ko nang nagsipagbalikan na sa table namin ang mga kasamahan ko. Pawis na pawis sa mga ito at mukhang nag-enjoy talaga sa pagsasayaw. Napansin ko pang pagkagulat sa kanilang mga muka nang mapansin nilang presensya ni Peter. Pasensya na kayo guys, nakijoin na ako. Wala kasi ako mga kasama. At si Carmina lang ang kakilala ko dito. Narinig ko pang paliwanag ni Peter sa mga kasama ko. Kapansin-pansin na lasing na ito dahil bulol na ako magsalita. Naku naman, pasaway talagang Peter na to. Ayos lang, masaya kami nakainuman ng isang sikat na personalidad na kagaya mo Mr. Jordan. Nakangiting sagot naman ni Jairo sabay lahat ng kanyang kamay kay Peter para makipag-shake hands. Kaagad naman itong pinagbigyan ni Peter kaya nagsipagsunuran na din ng iba ko pang mga kaibigan. Ang gwapo niya, naku, crush ko na yata siya. Narinig ko namang bulong ni Abril sa akin. Parang gusto ko tuloy itong kurutin sa singit. Sa dami ng lalaking pwede niya magustuhan, kay Peter pa talaga nasaksakan ng playboy. Dahil sa presensya ni Peter, lalo mo naging masayang mga susunod na kaganapan sa aming table. Tuwang-tuwa ang lahat, nakalimutan yata ng mga ito na maghihinay-hinay sa pag-inom ng alak. Dahil maya-maya ang ginagawa nilang pag-order. Nakakaloka talaga. Mukhang naparami na tayo ah, baka mamaya mahirapan na kayo mag-drive niyan. Awat ko pa sa kanila. Kaaga namang sumabat si Peter. Hindi mo naman siguro ako pababayaan kung sakaling malasing ako, di ba? Dapat kasi turuan mo ng sarili mong mahalin ako dahil matagal na kitang love. Ngiti-ngiti nitong sagot. Parang gusto ko namang lumubog sa kinauupuan ko dahil sa sobrang hiya. Napansin ko kasi ang makahulugang tingin sa akin ng mga kaibigan ko. Ano bang gustong palabasin ng Peter na to? Bakit ganito ito kung bumanat ng salita sa akin ngayon? Nakakahiya. Baka mamaya iisipin ng mga kaibigan ko na may relasyon kami. Baka bigla akong machismis sa buong campus namin kapag nangyari yun. Marami pa naman na nagkaka-crush dito kay Peter at baka makuyog ako ng wala sa oras. Parang gusto ko ding maging model noon kaya lang hindi ako makapasa-pasa sa audition. Masyadong mataas ang qualifications nila. Hindi lang pala kapugian ang labanan dyan. Kailangan din pala ng ganda ng katawan. Narinig ko pang wika ni Jasper. Bulol na din ang lokot mukhang unti-unti nang tinamaan ng spirito ng alak. Good luck na lang talaga mamayang uwian nito. Naku, paano ba yan? Lasing na sila. Tinatawagan na ako ni Mommy.
Pinapauwi na ako. Narinig kong wika ni Linda kay Abril. Paano ba to Carmina? Lasing na din si Mr. Jordan oh. Paano uuwi yan pati na din sila Jasper at Jairo? Sagot naman ni Abril. Parang gusto ko namang sabunutan si Peter sa sobrang inis. Siya ang dahilan kaya napadami ng inom itong mga kasama ko eh. Bakit ba kasi nakikijoin pang Peter na to sa amin? Yan tuloy problema pa ngayon kung paano makakauwi sa kanilang bahay itong mga kasama namin. Mabuti na lang itong dalawang babaita, naging alalay ang pag-inom nila. Itong mga lalaki lang talagang problema namin ngayon. Ako nang bahalang maghatid kina Jasper at Jairo. Voluntaryong wika ni Marco. Sa kanilang apat, sa kalalakihan, ito lang yatang hindi nalasing. Are you sure? Kaya mo pang mag-drive? Kaagad ko naman tanong. Tumango naman ito. Kaunti lang naman ang nainom ko. Don't worry, kaya ko pa naman. Problema lang natin ngayon ay ang maghahatid kay Mr. Jordan. Mukhang lasing na siya eh. Sagot naman ni Marco. Muli ako napatitig kay Peter na noon ay halos nakayukyuk na sa mesa. Naku, paano ngayon yan? Hindi pwedeng iwan natin siya dito. Ang ganda pa naman niyang lalaki. Baka mamaya ma-rape siya dito. Sagot naman ni Linda. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi kung sakaling ma-rape man ng Peter na to, tsak na hindi ito magre-reklamo. Alam ko ng karakas ng taong ito. Sa sobrang hilig nito sa mga babae, baka matuwa pa to eh. Alam kong bahay niya kaya ako na maghahatid sa kanya. Sagot ko naman. Wala na akong lusot. Hindi naman pwedeng pabayaan ko siya dito sa bar. Kaibigan pa rin siya ng uncle ko at baka ako pang masisi kapag may mangyaring masama dito. Yun naman pala eh. So okay na? Kailangan ko na talagang makauwi. Baka mamaya hindi na ako papayagan nila mommy na lumabas sa susunod kapag matagal pa ako dito. Sagot ni Linda. Patulong na lang tayo sa mga staff para madala natin sila ng kotse. Pambihira naman. Ang sarap pag-untugin itong si Jasper at Jairo eh. First time nilang nalasing ng ganito. Sagot naman ni Abril. Paano ba naman kasi? Nakikipagsabayan ba naman sa pakikipag-inuman kay Peter? Akala mo naman ang taas ng tolerance pagdating sa alak. Sagot naman ni Linda. Napapailing na lang ako habang pinagmamasdan si Peter. Ay, binigyan nga ako ng obligasyon ng lalaking to. Wala kaming choice kung hindi magpatulong sa mga bouncer para madala sa kotse ang mga lasing naming mga kasama. Mabuti na lang talaga at safe naman daw mag-iwan ng kotse dito sa parking ng bar kaya kotse ko na lang ginamit ko. Mabuti na lang din at natatandaan ko pang way papunta sa bahay ni Peter na ito dahil hindi ko talaga alam kung saan ito ihahatid. Alangan naman na iuwi ko siya sa bahay namin. Ako naman itong malalagot kina mama at papa. Humugot pa ako ng malalim na buntong hininga habang pasulyap-sulyap ako kay Peter. Nasa likurang bahagi siya ng sasakyan at nakatulog na yata. Kung hindi lang talaga ako nag-aalala sa kalagayan nito, hindi ko talaga ito gagawin. Pasalamat talaga siya at hindi ko siya matitiis eh. Pagdating namin sa kanyang bahay, nagulat pa ako dahil walang nagbubukas ng gate. Napababa tuloy ako ng kotse at inilibot kong tingin sa paligid para siguraduhin kung ito ba talaga ang bahay ni Peter. Wala ba siyang mga kasama dito? Bakit walang nagbubukas? Bulong ko pa. Wala akong choice kung hindi buksan ang likurang bahagi ng sasakyan kung nasaan komportableng natutulog si Peter at kinapaka pa ang bulsa ng suot na pantalon nito. Kaagad ako nakahinga ng maluwag nang maramdaman kong susi sa kanyang bulsa. Naku, ikaw na Peter ka. Humanda ka sa akin. Hindi na talaga ako papayag na muli mo tong gagawin sa akin. Ginawa mo pa akong personal alalay mo? Nainis ko pang bulong at naglakad papuntang gate. Mabuti na lang at unang try ko sa susian ng gate ay nagbukas kaagad ito. Hindi na ako pinahirapan pa. Wala akong choice kundi magsariling sikap. Binuksan kong gate at pinasok ang kotse. Mukhang wala ngang kasama sa bahay ang Peter na to. Napakatahimik ng buong paligid eh. Sinigurado ko pang naisara ng mabuti ang gate bago ko muling binilikan si Peter na nasa loob pa rin ng kotse at nahihimbing na yata sa pagtulog. Oy Peter, gumising ka na dyan dahil uuwi na ako. Huwag mo sabihin na magpapabuhat ka pa sa akin. Masyado ka naman yatang siniswerte kung ganon. Talagang sinadya kong lakasan ang boses ko habang sinasabi ang katagang yon. Walang kahit na anong reaksyon ako nakuha dito. Kaya naman parang gusto ko na sabunutan ng sarili ko. Huwag niyang sabihin na problema ko pa rin kung paano ko siya dadalhin papasok sa loob ng bahay niya.
Ay, kuminamalas ka nga naman. Masyadong late na at kapag napansin ni mama na hindi pa ako nakauwi, malalagot talaga ako nito. Bakit ba ako umabot sa ganitong sitwasyon? Ang gusto ko lang naman ay mag-enjoy ngayong gabi. Kasamang mga kaibigan ko. Hindi ko naman akalain na alalay pala ako sa taong lasing. Humugot pa ako ng malalim na buntong hininga bago ko tinapik sa kanyang pisngi si Peter. Kailangan na talaga nitong magising. Hindi ko siya kayang buhating mag-isa papasok ng bahay. Peter! Peter! Gumising ka nga! Tatadyakan kita dyan eh. Halos pasigaw ko pang wika sa kanya. Tanging ungol lang ang naging sagot nito kaya naman naiinis akong malakas na tinapik ito sa kanyang muka. Wa-effect pa rin kaya wala akong choice kung hindi hilahin ito palabas ng kanyang kotse. Pagkalabas nito ng kotse, hinayaan ko ng isang penyang braso niya sa balikat ko. Halos yakapin ko na ito't dahan-dahang hinila papasok sa kanyang bahay. Mabuti na lang at nagawa kong ipark ang kotse ko sa malapit na pintuan ng bahay. Kaya konting lakad lang nandito na kami sa loob ng bahay. Ang bigat mong loko ka. Bakit ka ba naglasing? Galit ko pang bigkas sabay tinulak ko to papuntang sofa. Nakapikit pa rin ang loko at hindi man lang nararamdaman kung gaano ko naghihirap maiuwi lang siya. Ngayon nandito ka na sa loob ng bahay mo, bahala ka na sa buhay mo. Siguro naman safe ka na dito dahil uuwi na ako. Wika ko pa sa kanya takmang aalis na nang marinig ko ang biglang pagbigkas nito sa pangalan ko. Carmina, water, nauuhaw ako. Wika pa nito habang nakapikit. Sinipat ko muna ito ng tingin bago ko inilibot ang tingin sa buong paligid. First time ko nakapasok sa bahay na ito at hindi ko alam kung saan ditong kusina. Naku, talaga naman, namimihasa na talagang Peter na to. Ang sarap patikimin ng kahit isang flying kick lang. Makabawi man lang sa perwisyo na ginawa niya sa akin ngayong gabi.